Magandang araw sa inyo mga kakambing. Hindi ako nag-upload nung Sunday dahil busy tayo. At meron tayong mga lakbay aral at iba't iba pang mga seminars. Ayan. Ngayon bumabawi ako, naglilinis ako ng aking gulayan. Katulong ng ating mga katulong ang ating mga kambing. Ayan. So sa gilid-gilid, pwede sila sa mga damo-damo lang. Pwede ang silang kumain yan. Ayan. Meron ding mga advantages and disadvantages yan. Gaya ng una, mag-umpisa tayo sa mga disadvantages. Ang kambing talaga prone yan sa friendly fire. Friendly fire, pati yung mga kaibigan mong halaman nakakain nila. Ngayon, para agapan yun, kailangan mo silang bantayan para paglalapitan na nila yung mga gulay mo, yan tulad yung mga spinach, although may net naman to, syempre itataboy mo pa rin sila para hindi nila ito ma-damage. Tapos ayan, yung mga bagin sa bakod-bakod, hindi mo na kailangan tabasin kasi kung malaki naman yung kambing mo, kaya na nilang abutin yan. Yan. So pakataan ko kayo ng isa pang disadvantages, na isa pa sa mga disadvantages ng pagkapastol ng kambing sa gulayan. Yan. May mga papaya ka dyan. So inakala ng iba na porque hindi niya tinitikman ang mga papaya, hindi na nila kinakain. Pero ang tandaan natin na ang kambing ay browser, na hindi sila grazer na pumipirme sa isang lugar at doon lang kumakain. So ito isang sample. Binawasan nila yung talbos ng ating papaya, tapos may kinain sila, ayun, nasa baba. Ayan. So hinalit nila yan kahapon. Tapos ito, pansin nyo, tinikman din nila yung papaya na nandito. Hindi naman nila kinain lahat, pero pagka yan tumagal na, tulad nito, tulad nito, ayan, doon ka, tulad niyan, titikman niya ni Walter. At yan, di ba? Konting saglit lang tayo umalis, makikat na niya yung iba. So mabuti na rin yun, at naipapakita ko sa inyo yung actual na nagagawa ng kambing pag hindi mo sila na supervise. Yan, di ba? Nakainan nila. So ito, nakagatan nila to kahapon nung wala ako. Tsaka ito. Ayan. So pag iniwan mo sila, hindi mo kasama, hindi mo makokontrol. Yan, gaya ng mga luya. Nabawasan nila yung mga luya natin ng mga dahon. Yan, nakain nila. Tutubo pa naman yan. Yung nga lang, hindi na siya kasing taba nung yung pinaka maximum potential na itataba ng luya. Okay? So maganda rin yan na ipapakita ko sa inyo yung mga error sa farm, na sa ganun hindi na maulit sa inyo o mape-prevent nyo. Yan, binabantayan ko sila kasi meron ko sitaw dito. Yan, yan yung pwede nila mga makain. Sitaw. Pero pa sitaw dito. Yan. Hindi yan pansinin, pero once na maamoy nila yan, matikman. Ito pa isa. Pagkapakan ko ganito na tutunan ko kay Batang Tukilam. Nanonood din kasi ako sa kanya. Ayan. So mga advantages naman ito, syempre pag sila ay gumagala, yan, bukod sa nalilinis mo yung mga gulayan, na babawasan yung kakompetensya ng iyong mga halaman pagdating sa sustansya sa lupa. Ayun, yung mga dumi nila, yan, pwede mo siyang ipunin at yun ang gamitin mo as natural o organic fertilizer sa iyong mga tanim, di ba? So hindi ka na bibili ng mga napapakalaking halagang fertilizers natin. Alam naman natin ang presyuhan ngayon, iba na kumpara noon, dahil syempre nagmamahal ang bilihin, nagmamahal ang mga sangkap ng fertilizers na yan, nagmamahal yung gasolina, tsaka yung mga diesel na ginagamit pan-deliver dyan, pati yung sweldo sa tao na naghahakot. Kaya sa epekto nun ay yung pinaka-epekto niya ay pagtaas ng presyo ng fertilizer. So kung meron kang mga alagang kambing, baka, malaking tulong yan upang makatipid ka. Okay, so kamusta nga pala kayo? Comment kayo sa inyong mga dito sa comment section natin. Kamusta kayo sa inyong mga farm? Ano ba yung mga struggle na naranasan nyo? Lalong ngayon ay sunod-sunod na dumaan o dumating. Dinaanan tayo ng mga bagyo na malalakas naman din kasi talaga. Tapos sa Cebu meron pa tayo lindol. Ayan yung mga naranasan ng ating mga farmers tsaka ng ating mga consumers syempre.
Ayan, yun yung mga nagiging problema sa farm. So dito naman sa south, dito sa Indang Cavite, bagyo lang talaga yung pinaka naging problema namin. At syempre itong kambing natin, nagko-concentrate tayo sa kanilang pagkain para maiwasan yung pagkakasakit nila. Yan, kasi yung food ng kambing madaling madaling i-supply sa kanila. Mas mahirap gawin yung magpagaling ka ng sakit nila o gagamutin mo sila. Once na kambing ay hindi kumain, napakahirap mong makarecover yan. Depende na lang yan kung adult yan, may chance. Ayan, pero pag mga bisiro yan, napakahirap. Ayan, ito nga pala sila oh. Dito na sila sa masukal na part. Ayan oh. Tuwan-tuwa sila pag nandito dahil palibot nito ay puro damo. Ayan oh. Dati kong taniman ng okra. Ayan, wala na mga dahon. Gagawin natin ngayon is bababatain natin to. At pag sumulo yan, recover natin sila at makakabunga uli sila. And meron ako mga bagong buto na itatanim. So pansamantala, habang naantay natin yung schedule na yon at nire-ready natin yung lupa, yung mga kambing natin, pinaglilinis natin dito. Yan, makatipid na ako sa grass cutter. Hindi ko nagagamitan ng grass cutter yan. Hindi ko na tatapasin ng mano-mano ng full time, diba? So ano na lang ako, susundan ko na lang yung kambing kung nasan sila after nila kumain doon. Ako naman ang maglilinis, diba? So ganun lang, nabubusog sila, nalilinis yung lupa, meron tayong fertilizer, at habang naglilinis tayo, meron na rin tayong kita. Yan, income kasi lumalaki sila at meron tayong mga ibinebenta sa kanila. Na yun yung nagiging pinagkukunan natin ng iba nating mga panggamit dito sa farm, at iba pambili ng ating mga needs and wants. Okay, so ganun yun dito ang ilan sa mga gawain ko sa farm. May mga uwak po, isa na mission natin. Yan, meron din dito yan. Dito naman sa amin ay meron pang pro diversity of life, meron pang balance of nature. Kaya lahat ng ginagawa ko dito halos 80% ay natural, diba? Malaki na titipid natin at malaki yung linis, masustansya na kukuha natin dito sa farm. Okay, so sana medyo random yung video, pero sana marami kayong natutunan at patuloy kayong tumutok sa ating channel para sa mga ganito pang klaseng video. At next week meron tayong lecture video tungkol naman sa goats health. Okay, so abangan nyo kung ano yung gagamitin natin o na topic pagdating sa goats health. So importante yan, tutukan nyo na sa ganun bihira magkasakit ang inyong mga kambing at makapagparami kayo ng mas marami pang kambing. Okay, huwag kalimutang mag-subscribe Teacher Farmer Ali sa YouTube at Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Salamat sa inyo, ingat!